Sa isang makasaysayang desisyon, ipinag-utos na ng Korte Suprema ang sapilitang pagpapaaresto at pagpapadala kina Pangulong Coting Jr. at unang ginang Liza Talas Mags upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Ayon sa ulat, matagal nang hinihintay ng publiko ang paniningil sa umano'y mga katiwalian at pang-aabuso ng mag-asawa sa kanilang panunungkulan. Naging mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacanang habang isinasagawa ang kautusan ng korte. Ilang grupo rin ng mamamayan ang nagtipon upang ipahayag ang kanilang suporta sa hakbang na ito na kanilang tinawag na tagumpay ng hustisya. Samantala, marin namang itinanggi ng kampo ng Pangulo at unang ginang ang lahat ng paratang at iginiit na isa itong pagsasabwatan upang siraan sila. Inaasahan din ang kanilang pagpapahain ng legal na apela sa mga susunod na araw. Sa ngayon, patuloy ang pagtutok ng sambayanan sa magiging susunod na hakbang ng korte at ng administrasyon. Magdadala ba ito ng tunay na pagbabago o hahantong sa mas matinding hidwaan sa politika? At yan nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga salip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mike Lindell si ng Mike Lindell, My Pillow, yeah. My Pillow. Yeah. And then yung One American News. So, that's as far as I know. So, iba-iba itong mga kaso, mga kababayan, na final ni Smartmatic dahil di umano ay siniraan sila sa mga balita, sa mga statements nila. During 2020 election, Yes, oo. Trump. So, kung matandaan po ninyo, nung kinasuhan po ng Homeland Security, si Andres Bautista, nabasa ko po yun sa CNN report na naghahanap sila ng ebidensya mula sa Pilipinas. O ito yun, naghahanap sila ng ebidensya mula sa Pilipinas. So I reached out to them and then they contacted me and then yun, sinabi na kung pwede pumunta ka rito sa Amerika para mailatag nyo sa amin ng maayos kung ano yung mga ebidensya na hawak ninyo. So, wow. So yung pala yun, parang hindi ko alam. Chika lang. Chika boom boom. So actually gustong-gusto nga nila October pa kami nung nag-uusap Gustong-gusto nila agad-agad Sabi ko hindi pwede yun kasi may mga hearing pa ako. Kailangan ko pang kumuha ng visa. I-renew pala yung visa ko. So eventually napunta tayo rito. They provided us all ang sabi nila all expense paid. Kami magbabayad lahat para ma-present mo sa amin, makita namin yung ebidensya. So nung dumating ako, kaya nga po palaging nag-office. I go to the office. Actually, nag-start kami ng 9, tapos kami ng 5. So yung first day, in-explain ko sa kanila, para ako nag-lecture 7 abogado nasa harap ko 7 abogado nasa harap ko So I explained everything to them mula pa noong 2010 hanggang 2022. Okay. So, ang sabi nila sa akin, okay ba sa'yo na magtistigo laban sa Smartmatic? Sabi ko, yes. Because I'm fighting for my country. Sure. Magtitistigo ako kung ano itong mga ginagawa ni Smartmatic sa eleksyon namin sa Pilipinas para hindi magkapera si Smartmatic, para malaman kung ano talaga itong ginagawa ni Smartmatic. So actually, ang bagahe namin 3. Isang akin, isa kay Mike, saka isang puno ng mga papeles. Isang bagay puno ng papeles yun. So nilatag ko sa kanila, ito yun. Nag-present ako actually mga kababayan, wala namang abogado makikinig sa iyo ng 5 oras But actually, I started at 9 in the morning, natapos ko ng alas 2 ng hapon. They were all there, yung 7 abogado na in charge sa kaso. So nakinig sila and then sinabi nila, okay ba sa iyo na magtistigo laban kay Smartmatic? Sabi ko, that's exactly what I am here for. Yeah. Kaya nga, pinakita ko sa inyo yung ebidensya ng ginagawa ni Smartmatic dito doon sa Pilipinas. Para at least hindi magkapera kasi ginawa ni Smartmatic na pagpeperahan yung mga news network na to Yes. Yung News. One American News, Fox News. Meron pang isa. Oh my God. Meron pang isa sorry. Newsmax. Newsmax TV, Newsmax TV, Yun, yung mga kinasuhan nila kasi gusto nila magkapera. Yeah. So, brother, bakat lang kita. So, mga palangga, mga kababayan, ang maganda kahit papaano,
talagang sobrang kumbaga hindi pa man tapos itong proseso na ito, pero nagbubunga yung ipinaglalaban mo, Attorney Glenn, natin, kasi narinig na tayo ng Amerika. 'Di ba? I mean, yung mga nabanggit mo mga companies, talagang grabe din ang laban nila dito sa with the Smartmatic. And imagine nyo mga palangga, yung isang Attorney Glenn Chong na halos everyday ng buhay niya, talagang for sure hindi nawawala yung fight mo, ano, Attorney Glenn Chong, sa mga mandaraya. And itong laban na ito para sa Pilipino, na para magkaroon tayo ng honest election, magkaroon, lagi ko narinig sa'yo, Attorney Glenn, naawa na nga ako eh. 'Di ba? Dahil sinabi mo nga, nasa mga kamay natin ang pag-asa talaga ng bayan sa pagboto ng tama. So ako bilang isang supporter mo, 'di ba? Isang fighter din na katulad mo. Talagang ang sarap, ang iba yung pakiramdam ko nung nalaman ko ito, mga kababayan, na sabi ko at last, medyo malaking arena yung laban natin ngayon. Lumawak. Lumawak. Lumawak yung arena. Tama yung sinabi ni Ma'am na lumawak yung arena ng pakikipaglaban natin. Hindi natin tayo confined sa Pilipinas na umabot tayo rito sa Amerika. Yeah. And the fact na inimbita nila tayo pumunta rito, dalhin mo yung ebidensya mo, makinig kami, tingnan natin. Yes. And they were convinced. Yeah. Na-convinsido sila because at the end of the day, sige, okay ba sa iyo na gumawa ng declaration, isusubmit namin sa District Court of Columbia? Sige, wala ka naman akong problema. Remember, itong statement na binigay ko is under oath. Yeah. Under penalty of perjury in Yes. an American court. American court, yes. In an American court. And so, hindi ako pwedeng magsinungaling, mga kababayan, kasi kung nandito Makukulong. ako, makukulong ka ako, nila. hindi na ako makauwi. Yes, and you know what? Eto mga kababayan, talagang right now I'm feeling talaga emotional na imagine mo makikinig sa'yo itong mga brilliant lawyers. Yeah. Hi. So, imagine mo makikinig sa'yo itong mga brilliant lawyers from big, law office here. It's actually hindi ko lang pangalanan. Huwag natin pangalanan. But it's actually a law Baka firm gumapang na ang ahas. 135 years old na po ang law firm na ito. And the counsels there is yung mga abogado po nila. I mean, it's an honor for me to collaborate with counsels in America, especially Yes. isa is the counsel of Oprah Winfrey. Wow, that's amazing talaga. So, Malapit na, pag nanalo tayo, sasabihin ko sa kanya, pwede ba i-introduce mo ako kay Oprah at tayong dalawa. at Pati si Kuya Rolly. lahat tayo, 'di ba, ng mga nakapaligid sa atin na nagsusuporta sa atin yung Actually, dinala niya ako sa office eh. Talaga? Pagkatapos, bago ako matapos, nung pinirmahan ko na yung declaration for the U.S. District Court of Columbia, sinabihan ni US na papuntahin mo si Glenn doon sa office. And pagdating ko doon, pagpasok ko, sinabi niya, you know this guy? Sabi ko, yeah, I know, that's Oprah Winfrey. Yeah. That's when I know na, client din nga si client. Oprah Winfrey. So, yes, maganda yung laban kasi hindi na mahawakan ng mga ahas at kuting, 'di ba? Wala silang control. So, yun yung ang pinaka-importante dito sa Amerika. So, ano yung feeling mo, Attorney Glenn, nung nagdi-discuss ka dito sa 7 lawyers na ito, pinipresent mo, for sure, from day one, ang pakikipaglaban mo, kasi halos kabisado mo na tong laban na ito. Ano yung nakikita mo sa kanila while listening to you? Actually, they were listening intently. Nakinig talaga sila. Nag-observe naman sila. Nakinig talaga sila. They were actually taking notes while I was talking. And then they were asking questions. Of course, nasasagot ko naman yung mga tanong nila dahil I know the issue at the back of it's at the back of my hands. Yes. So, alam na alam ko yun. So, siguro namangha sila doon na, alam na alam niya. Tapos meron din naman sila mga alam. So, tinatanong nila ako, ito si ano, ganito, ganyan. Sabi ko, si ano yan, si ganito yan. Ganito yan. For example, they were talking about Company 1. Sabi ko, hindi ko lang pangalanan ko. Yeah, wag na muna. Yan, Company 1. Sabi ko, si SGO yan, yung sa England. So nakita nila niya, alam na alam nitong Glenn Chong na to. Kasi lahat ng questions nila nasagot ko to their satisfaction. Kaya nga siguro at the end of the presentation, sinabi nila, are you willing to execute an affidavit, a declaration? Yes. And then, nasaan yung mga dokumento mo? So sabi ko, ito.
Isang maletang dokumento. Oh, isang malitang dokumento yun eh. So, pinakita ko sa kanila and then actually, ma'am, mga kababayan, bago ako umalis kahapon, pabalik na. Actually, syempre dadaanan ko yung best friend ko Of dito course, sa LA. ito talagang totoong best friend, not best fake friend. Kasi sabi mayroon ko- tayong best Oo, fake sabi ko dati. dadaanan ko talaga si Ate Claire doon sa LA. And Thank of course, you. the people, sila Kuya Rolly and everyone else here. Yeah. At Tita Helen. Yeah. So sabi ko, because I've talked to them about this na I'm Yes. going there. So, bago ako umalis, I think nakipag-conference yung mga abogado doon sa may-ari ng One American News. One American News, yeah. So, pagpasok ko sa office, nandun yung mga may-ari ng One American News at nagpasalamat sila sa akin. Yung isa nga sabi niya, you know Glenn, we cannot thank you enough. Na sabi ko sa kanya, sir, I'm here because I am fighting for my country and people. Yeah. Matagal na kami binibiktima ni Smartmatic. But we didn't have the breakthrough kung Yeah. paano namin ilabas yung laban na to more out of our country. Kasi doon sa aming bansa, we are being controlled. The powers that be, kontrolado nila lahat. We work kung ano lang ang kaya namin, but this time it gives us a breakthrough to present this in a US court. Yeah. O, na mapakita natin to, mapag-usapan natin to, and tapos sabi ko sa kanya, you don't have to thank me, wag kayo magpasalamat sa akin because I am doing this for my country. It just so happened magkapareho yung interest natin today, Yeah. right now. So I'm here, I'm helping you, and then sabi ko nga sa kanila, let's kick these scumbags out of the earth. Yeah. I love that. Let's kick these scumbags out of the earth. Yun yung sabi ko sa kanila. And the snakes also. Back there. Kasama na yon. Kasama na yon. Ito na ang gagamitin natin. Ito talaga. Dito ko siya uunahin, no? Anyway. So, yun. Para talaga ako nag-aral doon. I mean, I also took that opportunity to work with American lawyers because Yeah. it's a way of collaborating. It's a True. way of collaborating professionally. Actually, pagdating ko doon, malaki yung office nila. Nakita ko eh. Minimum 3 andana yun eh. 3 andana yun eh. And then, hindi ko lang sasabihin because alam naman ni Smartmatic kung sinong kalaban nila na Yeah. abogado sa OEN eh. O sa OEN na kaso. So, ang sasabihin ko lang sa Smartmatic, I know, nagbabantay kayo, nagmo-monitor kayo. Nakamonitor na ngayon yung mga yan. Back off. Yeah. So, ito, Smartmatic, I know more. I know more. Mag-live ulit kami ni Ma'am Marlica, itong isa, mga kababayan, juicy na juicy to. Juicy! Juicy Bibigay na namin juicy to. lahat sa iyo. Next date siguro, Yeah. wag ngayon. Wag ngayon kasi mamamasyal kami. Pero mag-live ulit kami, pero Yeah. mas juicy to. And ang sasabihin ko lang, George Garcia, at mga kasabi mo dyan sa Comelec, Lisa Marcos, makinig kayo ha sa next na episode nitong aming Yes. live. Makinig kayo dahil pati kayo ay delikado. Correct. Dito sa Smartmatic. Lalo ko na Pati George. kayo, George Garcia, Lisa Marcos, akala nyo hawak nyo ang Smartmatic? Believe me, delikado kayo dyan. Yeah. Sige, makinig kayo sa sunod na episode ha. Ito, ano pa to? Pauna lang to. Yeah. So, yeah, thank you. So, ito muna ang aming nagbabagang balita kasi nagbabaga sa init yung kape ko. But Siguro, I appreciate, brother, talagang Attorney Glenn. Ma'am, I think we will be doing a great favor to Lisa Marcos and George Garcia. And the Filipino people, of course. Hindi sa sides na to. Sa side, Yeah, sa side nila. sa side, yeah. Sa side nila. Itong aking ibubulgar. For the next episode. For the next Yeah. episode, para yan, pabor sa inyo, Lisa. Pabor sa inyo, George Kaya Garcia. makinig ka, Smugs. Makinig kayo. Kasi akala nyo, hawak nyo ang Smartmatic. No. Oh, pero mukhang tulog pa si Kuting ngayon. Hindi tayo nakikita. Mukhang naka-party quarantine. Yung nga, nakita ko yun. Party quarantine. So, grabe. Yung sa wedding. Sa wedding. So, wow. Yun, so that's what we came here for.
alam nyo naman mga kababayan pa, ako'y nawala sa Pilipinas at At siya ay nasa nag-fly ibang over bansa. the rainbow. Pag nag-fly over the rainbow, ibig sabihin Yeah. pumili sa Smartmatic yan. Yes, 'di ba? Talagang I hope talagang magiging positibo to, Attorney Glenn, itong laban na ito. Sabi ko nga kanina na nasa malaking arena na tayo ng bakbakan para sa bayan, and for sure marami pang magigising na mga kababayan natin all over the world na yun ang isang Attorney Glenn Chong na ever since dito nakipaglaban ng Smartmatic ay nakalabas doon sa Pilipinas at naidala na nga dito ang laban. And I think that's God's will talaga yung nangyayari Actually, sa atin. Right? ma'am, mga kababayan, speaking of God's will, I can tell you so many stories na I did not plan this. Yeah, Hindi ko binalak to. True. Ang hiningi ko lang sa Diyos is bigyan mo kami ng breakthrough. True. O yun yung hinihingi ko talaga, paulit-ulit kong hiningi sa Diyos, bigyan nyo kami ng breakthrough. Maawa ka na lang sa akin, Lord, 10 taon na ako rito na lumalaban, and I'm waiting for your breakthrough. So that breakthrough came in. Actually, pagkuha pa lang ng visa sa embassy, sa US, Hindi is ka ba very nahirapan long. ulit? I mean, to Actually, renew? Actually, may backlog yan dyan sa US embassy. Matagal, months. Oh, so actually, after I filed, 2 linggo lang, 2 linggo lang, na-schedule na ako for interview. God's will talaga. So that was something. Yeah. Tapos, meron pa nga akong kinento ko yun kay Kuya Rolly na nagtampo ako sa Diyos. Sabi ko, ayoko nang pumunta ng Amerika, bahala ka na dyan. Ayoko nang pumunta, tapagod na ako. Tapos, yung passport ko with the visa, i-deliver. Oh. So, in-email ako, sinabi na, bantayan mo yung passport mo at visa kasi hindi namin ibibigay kahit kanino. Pag wala ka, you have to write authorization, yung ID mo at ID ng tatanggap. Kung hindi, babalik namin. So sabi ko kay Lord, ayoko nang pumunta. Ayoko nang gumawa ng authorization. Totoo yan, mga kababayan. Yeah. Sabi ko, ayoko nang pumunta. Ayoko nang pumunta doon, napagod na ako. Ayokong gumawa ng authorization. I did not. Yeah. That morning, lumabas ako kasi hearing ko sa kaso ni Richard. Kaya, Nawala talaga ako. Tapos, pagkatapos ng hearing, naka-Amerikana pa ako. Hindi, naka-Amerikana ako, nakapabata ako pag nasa court. Sabi ko, uwi muna tayo. May meeting ako mamayang hapon. Change clothes. What's the coincidence? What's the possibility na pagdating ko doon sa bahay, nag-record lang ako sa video. Paglabas ko, nag-ring na yung LBC. Nandun yung passport ko. Eksakto. talagang Di ba sinabi ko, Lord, ayoko na, pagod na ako, ayoko na gumawa ng authorization. Sabi Lord, wag ka mapagod, Glenn. Wag ka mapagod. Oo nga, sinabi ko nga. Totoo. I mean, God can strike me dead Yes, right now. Kung ako'y nagumagawa, nag-invento lang ng istorya. Sabi ko, ayoko nang gumawa ng authorization. Ayoko nang antayin yung passport at visa ko. Pagod na ako. So, I went to court. Pagbalik ko, nag-video ako. Tapos paglabas ko ng bahay kasi mag-UOC-san ako. Aba, may dumating ni LBC. Sabi ko, iyan na yung passport ko Ayun, yun na nga. Pumunta talaga siya sa Amerika. So parang inano talaga na, tampo-tampo ka pa dyan. Ayan, i-swak ko talaga na nandiyan ka sa bahay. Dumating to. Tapos paalis na rin ako. Yeah. So after that, everything was smooth. Yeah. Everything was smooth. Tapos meron pa yun, gumawa ko ng timeline and summary. Ginawan ko talaga ng timeline and summary, inayos ko. Tapos nilagyan ko ng mga, ito yung ebidensya, ito ganyan. Parang kang magti-take ng bar no, sa parang, uli. But yun, nagtampo din ako nun kay Lord kasi parang nasa isip ko palagi, tapusin mo yan. Pero at that time, wala pa akong ticket nun. Wala pang ticket yun. Sabi ko, bukas na lang, wala pang ticket. Then, one time, nakatulog lang ako ng isang oras ng gabi. Alam ko naman, maraming multo sa bahay namin. Ayaw kong bumaba. Ako lang mag-isa. O nga, nakatulog ako ng 1:00, nagising ako ng 2:00. Tapos nabwisit na ako, hindi na ako makatulog uli. So buwisit na ako. Tapos sabi ko, ano bang gagawin ko? Ang pumapasok sa aking isipan, tapusin mo. Oo. Sabi ko, ayoko na bumaba doon, may multo doon wala ng tao doon. May multo doon sa babae, ayoko doon. May batang multo, may babaeng nakaputi.
may babae nakaitim. Mga babaeng ahas na multo. So you know what? Alas 2:30 ng umaga, bumaba ako doon sa home office ko. Ako lang mag-isa. Pinalight ko na lang lahat ng ilaw para ako nag-party. Pinalight ko lahat ng ilaw kasi alam, baka may makita akong dadaan dyan. So, you know what? Natapos ko by 7 o'clock in the morning. Natapos ko talaga siya by 7 o'clock in the morning. Parang tuloy-tuloy lang siya. Kahit wala akong tulog, tuloy-tuloy lang. Tapos natapos ko 7 o'clock in the morning, sabi ko, oh, ito na, tapos na. Then, the next day, nagising na naman ako. Okay. Nagising na naman ako. Yeah. 3 oras lang yung tulog ko, nabuisit na ako. Sabi ko, Diyos ko, ano ba gusto mong mangyari? Then, about 10 minutes later, ito na, nag-text na. Nasaan yung details ng passport mo? Kasi kukunan ka na namin ng ticket. Wow. Eh di syempre, alas 4 na yun ng umaga. Wow. Bakit ba ka naman kayo mag-text ng alas 4 ng umaga? Alam yung tulog ako eh. Pero nagising na ako noon. Eh di, pinadala ko na yung passport namin. Tapos mga 3 hours later, oh, ayan na yung passport ninyo. Ayan na yung ticket ninyo. Diba, Balangga? Ibig sabihin talagang... Ate Claire, Kuya Rolly, mga kababayan, I didn't ask for it. They gave me first business class tickets back and forth. Dito sa Amerika, first class tickets. Yes. Oh, yun. Business class papuntang LA and Bongga, back to di Manila. ba? I think they're not gonna spend like that kung kung hindi nila nakikita na you are really your evidence ay compelling and talagang maliwanag na totoo. Hindi, may abogado silang nag-observe doon sa hearing ng disqualification petition. Oh, wow! Nagpadala pala sila ng abogado doon sa hearing ng disqualification petitions. Pinakinggan, inobserve nila ako doon. Oh, wow! Inobserve nila ako so, doon. So, na-profile ka na nila? Na-profile na nila ako. Tapos sinabi nila doon ng abogado. Ang report naman ng abogado, oo, may mga paratang si Smartmatic na ito ginawa ni Glenn Chong, pero walang kaso. Wala. So, wala talagang Hinahamon kaso. nga natin eh. Si Lisa, kasuhan to. Diba? Oh, lahat kayo, pero walang kaso. Anyway. So, nung dumating yung ano ko, tapos ito, nagtanong sila, saan ka bang hotel sa LA? Yung pala ginamit nila as basis kung saan hotel ako ilalagay sa Houston. Oo. So, kasi tinatanong nila kung saan ka bang hotel sa LA. Kasi hindi na yung kasama. So sabi ko, dito ako. Sabi niya, yung sa airport malapit ang nilagay ko, Sheraton Gateway. 4-star yun. Eh di yun yung binigay din nila sa akin doon sa Houston. Oo, so yun nga, hindi ko naman hiningi. Okay lang naman ako, well travel on economy. Yes. Tapos nilagay ako sa business class. And then dito sa Amerika, first class. Yung nasa unahan ka pa. Nasa unahan ka rin. First honor. Alam niyo, speaking light lang minsan pag nagta-travel ako, yung nakikita ko yung mga nasa first, sabi ko, ito mga lecheng to, laging first honor. Ako, kulelat sa likod. Minsan sabi ko na gano'n, one day magiging first honor din ako. Anyway, Attorney Glenn, I'm so happy for you. Malaki din talaga yung expenses for the trip. I know, yeah. But I think it's their investment knowing what really happened in the Philippines. Oh, it's their investment na makinig na tayo dito sa taong ito. Kasi, first class nga yan. Yeah. Makinig nga tayo sa taong ito. Ano ba itong sinasabi niya? Ano ba itong isang luggage ng mga dokumento? Imagine yung mga palangga, bit niya isang luggage. Pag nasa tayo mamaya, pakita natin isang luggage. Wala nang laman yung luggage. Nandun na pala. Iniwan ko na sa kanila kasi they need to present it in court. Yeah, so I'm so happy talaga. Ang message ko dito sa Smartmatic mga kababayan is, back off kung ayaw niyong mabulatlat lahat. Pakawalan niyo si One American News. Yes. That's my message to Smartmatic. You know, my declaration will be filed today in the United States. Ngayong araw na to, ipa-file to kasi bukas ang deadline ng discovery proceedings, so either today or tomorrow. Ang mensahe ko sa Smartmatic, back off. Pakawalan niyo yung kaso niyo. Huwag yung pagpipirahan si One American News. Hindi kayo magkakapera. Hindi kayo magkakapera. Kung gusto nyo, magkabulat-latan tayo. Correct. Pati yung pagpatay kay Richard Santillan. Kasi
in-insist ng mga abogado yun. Ilagay natin to. Pag-usapan kasama. natin to. That's good, Oo. that's good. No, yung pagpatay kay Richard Santillan, it's there. So, Oh, I'm so happy. actually, they grilled me at the last minute eh. Talaga? Oh, ito. Anong sabi nila? Grinil ako nila yung Mga abogado lawyers. ni Oprah Winfrey. O, ito yung sinasabi mo. Ito yung sasabihin ni Smartmatic. O, sinagot ko sila lahat about those things. At sabi na, o sige, sama yan. Oh. Because ang una... Kumbaga parang pre-trial na yun. Oo, kumbaga nag-mock trial na kami. Mock trial, oo. Tiningnan nila kung yung strength ng Ng case. aking testimony Yeah. doon sa kaso ni Richard Santillan na baka makalusot si Smartmatic dito sa iyo. O, so tinanong nila ako. So kinonect ko yun. Sabi ko, oh, ito yung mga basis ko dyan. Sabi na, oh sige, okay na. Sama yan. Wow. So mga palangga, are you excited sa ating laban dito sa Amerika? So for sure, sobrang excited kayo. Attorney Glenn, talagang alam ko, yun na gusto mo nang iikot ko na kayo dito sa LA. Tour ko kayo ng bonggang-bongga. I'll take care of you guys. Thank you. You're thank in you, good thank you, ma'am. hands. Thank you. Yeah. Actually, wala kaming, Kuya Rolly, wala talaga kaming break doon. Para kami I know, nakita para ko, ako sabi ko. mag-aaral. Alas 9 ng umaga, pasok. Kaya Alas 5 sabi ko ng kay, hapon, labas. kaya sabi ko kay Rolly, ipasyal natin sila ng bonggang-bongga. Magpaka-alta tayo today. Anyway, thank you. Attorney Glenn, may sabihin ka pa ba bago tayo umalis? Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa Buljak TV, kay Ate Claire, at sa ating mga pinaglalaban. Sa mga kasama po nila, si Kuya Rolly and everyone else. Yes. Po nila. Ito si Kuya Rolly, ka nga muna rito. O, pakita ka muna rito. Pakita ko Sino po? O, ayan, Kuya follow Rolly. nyo si Palangga, Don Rolando. Dito ka, dito Meron ka, yan dito mga ka. travel, ayan. Kasi siya yung nag-pick up sa amin sa airport. Yes, salamat kanina. Palangga. I Thank love you thank Palangga. no problem. Alam mo, parang mga kapatid ko to mga Tapos, ito eh. mga kasama nila, si Tita Helen. Yeah. Oh, Si and Helen, everybody else. si Helen Saturday naman Oo ang nga, mga eksena sinabi nyo. niya. O, tumawag siya actually kanina Kaninang kay morning. Kuya Rolly. Kinumusta niya. Nasaan na ba si Glenn Chong? Yeah. Sabi ko, Tita Helen, nandito na ako. Don't So, worry. we're okay. And ma'am, of course, yung abangan niyo yung live namin ni Attorney Glenn Chong, yung pangalawa. Yung brotherly advice namin kay George Garcia at kay Lisa Marcos. It does not mean na magkalaban tayo. We will not advise you what the best course of action to do. Yes. Given sa ginagawa ni Smartmatic. Alright. So makinig lang kayo. Nakikinig yan Stay sila. tuned to us, Lisa and George Garcia. Alright. At sa inyo mga kababayan, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!